ay naimbitahan 10 years ago. Ayan, naimbitahan din po ako. At ang nag-invite po sa akin ay isa sa mga rank and files ko. Ako po kasi ay supervisor sa SM. Ayan, Customer Service Supervisor. So isa lang ibig sabihin, pag ikaw ay napalagay sa Customer Service Department, ang nilalagay lahat dyan na tao ay maganda at guwapo. Kaya ako ay nakumbinsi. Guwapo pala ako. And, ngayon, masaya po ako nung una ko pong pasok sa SM. Siyempre, Bisor. Batang-bata po ako. Ang tawag sa akin ng mga tao ay Sir agad, Sir, ganyan. Tapos napalagiran ako ng magagandang tao, mga guwapo. Ay, ang good news, masaya naman. Pero ang bad news, ang customer service ay tambakan ng reklamo. Lahat ng reklamo ay ikaw ang sasagot. So, nung nagtatagal na, naboboard na po ako na gano'n na lang ang ginagawa. At siyempre, nangangarap din akong yumaman. Tama? Yes. Gagawin na po akong manager. Nung gagawin na akong manager ng SM, natakot na po ako. Kasi nakikita ko yung mga manager doon, mga nagpo-commute lang. Tapos ang daming loans. Lahat ng loans meron sila. Tapos mahirap ang buhay. Talagang yung tiis. Yan, kaya naman, salamat sa Diyos. During that time, isa po ko sa mga rank and file ko ay naimbitahan ako. At ang banat sa akin, Sir, attend ka ng seminar. Kagaya nito. At ang sabi, payayaman tayo pag umattend ka. Kaya sagot ko naman, anong yayaman yung utang mo, bayaran mo sa akin. Kasi ang tao ko, pagka po ng utang, hindi na ako nagbabayad. Kasi mahirap lang po sila. At hindi po sila ordinaryong mahirap. Sila po ay dukha, marami na hampas lupa. At hindi lang po hampas lupa, ay evolusyon ng karupaan. Ay, gano'n po talaga kahirap. Kaya sabi ko, ano naman mga kalokohan yan. Ay, di kakukulit po sa akin. Ako naman ay umattend ng seminar. At ako po ay napaupo sa pangatlong row. 1, 2, 3, parang si Kuya, ganyan-ganyan. At habang ako nakaupo dyan, almost 11 years ago, alam mo bang ako yung umupo rin dyan? At habang ako nakaupo dyan, may speaker na nagsasalita dito. Ito talaga nasa isip ko. May pansit kaya ang ganyan. Kasi gutom na po ako. Hindi ako pinakain na invite sa akin. Kaya, tsaka ako po, nasa isip ko pa, talaga kaya yayaman ako dito. At ako po ay buisit na buisit during that time. Kasi ang estudyante lang ang speaker that time. Ang estudyante ito ay ganito po itsura. 19 years old nakaputing damit yung pang estudyante. Payat, maitim, at alam kong anak mahirap. Anak na ako kasi payat. Parang mas payat pa sa kanya Tapos ganito kaitim nagbibigay. Sa kanya may dalawa. Maitim na payat na alam, parang bang hindi nakapaghapunan. Ako po yung napagtripan. Sabi sa akin ng bata, Sir, ang ganda ng barong mo. Ginanon ako kasi nakabarong po ako paglabas ko sa SM, nasalpak na po ako ng seminar room. Sabi sa akin, ang ganda ng barong mo. Ay may kasunod na question. Magkano ang sweldo? Siyempre, ang sagot ko, secret. Ganyan ang mga empleyado, pag maliit ang sweldo, ang sagot ay secret. Tama mo ba ako? Bakit? Ang mga empleyado, mahirap lang yan, maporma lang yan, di ba? Pero totoo ang kaya. Huwag na po kayo masaktan. Totoo mo yan. Yung mga nasa Makati, akala mo kung sino babae kagaganda dyan, ang mga naka-skirt na tahapa, ano mo ka talaga, kaso sa mga talaga yan. Totoo ko na sampante na mga yan. Ano nga, luwag na nga ang garter ng sampante na mga yan, hindi makabili. Baka tanungin niyo ako, bakit ko alam? Luwag din ang brick ko. Bakit di makabili? Alam mo, lalo na kapag ikaw ay maagang nag-asawa, tama? Yung mga babae maagang lumanti, sino unahin mo? Gatas ng anak mo, sarili mo. Minsan kinakalimutan na ng mga magulang ka ng sarili, tama? Kaya totoo yung sinasabi ko, maganda lang sa panlakas yan. Ito na! Nasa na ako?
ay lalo ako nagwisit. Nung yung speaker na ito, nung pinagduduro kami, sabi sa amin, kayo rito, may mga empleyado, kayo. Seminar ito, kayo kumikita ng 10,000 per month, ako, 50,000 per week. Sabi ko, napakasunungaling na walang ganda. 50,000, 5 buwan ko na yun. Siya daw 1 linggo lang. Sabi ko, kalukuhan. Kaya during that time, nakikinig ako sa seminar na negative ako. Kaya ganito yung tsura ko. Kontrabulate, George! Kaya kung sino man dito na naimbitahan na kontrabulate, alam mo, congratulations, siya yaman ka. Sino kontrabulate? Yung mga pilit lang. Kaya alam nyo, kakapipilit na ganyan, yung mga yaman dito, yung mga kontrabulate habang nagsasalita kami dito, kung ano-ano iniisip mo yung mga kademonyoan ng kontrabulate. Pero yan yung mayaman. Kaya delikado pa. Ito na. Tinapos ko na seminar. Pagkatapos ko ng seminar, doon na nagbagong lang. Bakit? Nakita ko yung bata dyan sa building. Naka-Fortuner pala sir. Diyos ko, para ko sinampal mula ulo hanggang pa. Imagine mo sitwasyon namin. Tingnan nyo ha. Resort ng SM. Nakabarong. Lahat ng tawa sa akin ng tawa ay, sir, with all my pride, sir, ho! 2 kurso ang natapos. Pero sa ilalim ng building, ganito yung tsura ko. Tagabang ng basa! Nakakaya. Nakabarong ka pa man din, ayabang-yabang mo, bisor ka pa, holler! Commuter ka pala. Samantalang itong negative ako yung baka naka-Fortuner. Kaya binabaan ko na po yung pride ko. Kinalimutan ko na may pinag-aralan ako. Kinalimutan ko ng professional ako. Nilapitan ko yung bata. Sabi ko, may alam ang bata ito na hindi ko alam. Tama! May estudyante pa lang, naka-Fortuner na ako. Bisulta! Walang bisulta. Kaya sabi din, hindi naman sabi ko, tuloy pa rin ka. Ano ba ginawa mo at ano ba dapat kong gawin para yumaman din akong kagaya mo? Ang sagot po ng bata, sir, magpitong ulo ka. Ang sabi ko, walang yung bata ito, walang ulo ko, nagpahirap na ako. Sa ko magagamitin yung 5? Ikaw papayag ka? Magpapakasal ka sa 7 ulo? Enjoy kaya yun? Ano na yung isa-isa na, enjoy, wala ka tausahan, tama. Hindi ko po maintindihan. May mga term po dito na hindi ko maintindihan sa simula, tama. Ano yung 7 ulo? Ikaw nga naman na wala kang alam, tama. Nasaan pa ka sa seminar na kaya? Mabarata ka 7 ulo. Ano ka tsura noon? Nasa nang isa? Wala. Problema, yung pala 7 heads, mamaya malalaman nyo. Sumuwi lang naman. Sakay po ako ng Jasper pa uwi. Mula dyan sa, di ba dyan sa harapan ng Robinson? May Jasper po dyan hanggang Dasma. Nakasabit ako hanggang Imus. Ganyan. Ang sikip talaga dyan sa Diyos ko. At may putok pa yung katabi ko. At may buhay nga naman. Pero alam mo, during that time, nang habang ako nakasabit na ganyan, masaya ako, hindi ako napapagod. Bakit nabuksan yung pangarap ko? Sabi ko, may pag-asa pa pala ang dukhang katulad ko. Kasi ayaw ko na po. Sinumpa ko during that time, sabi ko, may pag-asa pala ako magkakotse. May pag-asa pala. Kasi ayaw ko na talaga nagko-commute. Kasi nung empleyado pa ako, sa anak ko sa batay. Sa bus, sa Cavite, sa wala. Then ako kasi, nung ako ng empleyado ng SM, dahil ako may dalang bag. Siksika lang yan, siksika lang. Diba yung mga konduktor, usod. Diba hanggang gano'n, kulang na lang magkakaroon ng buka tama. Usod na ganyan, no? Hindi ka lang ganyan. Ang ganda nung katabi kong babae. Kapala yan. May pagganyan pa ako. Mamaya sumigaw. Sabi ko, bakit hindi naman kahabaan nyo sa akin? Hindi ko na tumahan ko sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Nireklamo yung bag ko. Ang init ng bag ko! Kasi may bagong isain na kanin. Nabawin ko. Hindi ba ganyan naman empleyado pag mga nagkakikita ha? Ang mga pasahagi. Aray! Kawawa talaga empleyado. Kaya sinumpa ko sarili ko, ayaw ko talaga. Gusto ko magkasasakyan. Kaya, nagdire-diretso. Ito malupit. Pag uwi ko po ng bahay namin,
Gutom na gutom ako. Pagbukas ko ng kaldero, walang sinain. Nakakaawa ako sa sarili ko, walang sinain. Tapos yung ulam namin, nasa mesa, wala naman tatlo. Pero hindi pinakikilaman ng pusa. Kasi, puisit ang buhay. Ano, ang hirap naman ang buhay. Ay, nako. Kaya, gigil ako maging global. Kaya, wala akong pera. Gumawa ako ng paraan. At ang good news, nakapangutang ako. Ay, pinagmamalaki ko po. Pinangutang ko lang, pinansali ko dito. Lakas loob. Pero ano nangyari sa akin? Ako po ay 10 years higit na po sa AIM Global. Ito nangyari sa akin. In my 2 months time, nakabili ko ako ng Honda Civic na kotse. In my 5 months time, nakabili ko ako ng condominium. Palakpak ko na. After noon, ay nakapagpatayo ako ng malaking bigas na delegado ko lang sa nanay at tatay ko. After noon, bumili ako ng malaking farm. Palakpak. At bumili ako ng ikak-estrata pang hapon na lang dito sa farm. Bumili ako ng Trailblazer. At syempre, ganito na lang po para maikli na lang po ang aking paglalabang. Tatlo ang condominiums ko. Ako po ay may mga bahay, Hindi, ganito na lang po. Kung ako po'y magyayabang dito, hindi na tayo matatapos. Ganito na lang. At ako po'y nakapag-travel ng napakaraming bansa. At buong Pilipinas, ganito na lang mamaya po, pag wala kayong magawa sa buhay, punta po kayo sa YouTube, sa Google, o sa FB. Ayan ha. I-type nyo lang po ito, Mike Macron. Ayan. Type nyo lang po yan. Tingnan nyo po yung mga nangyari sa buhay ko. Ayan, nakikita nyo yan. At marami kayong matututunan kapag tinype nyo yan. Eto malupit. Ano pang pinag-usapan? So, ayun lang. Ba't ka lang marami na kayo makikita dyan mamaya. Kasi ako po, nung una-una ayaw ko, lagi po ako nag-upload ng mga picture kung saan ako nagpupunta. Nagpunta ako ng France, punta ako ng Switzerland, punta ako ng Thailand, punta ako ng Japan, punta ako ng Italy, punta ako ng ganito, ganyan. Kung ano ng bansa, pinag-upload ko. Ayun, kasi ako po, lifestyle ko, every week sumasakay po ng aeroplano, mapa-local, mapa-international. So, nung magtagal po, yung mga kaibigan ko sa FB nagre-reklamo na. Nag-message ko sa akin, Mike, hindi ka ba napapagod ng ganyan? Abroad ka na lang ng abroad. Sabi ko naman napapagod din, kailangan ko lang talagang gawin. Bakit naman? Siyempre, para mag-lose tayo ng aking salapi. Para magbawas ng aking kayamanan. Awa na kayo ako sa sarili ko. Kayo tumatawa-tawa kayo dahil wala kayo sa sitwasyon ko. Pag kayo dumating na kayo sa sitwasyon ko na yung bang, yun. Ang mga Pilipino talaga ganyan. Dito na. Hindi, ganito na. Bago ko tuloy yung sarili ko. Ginapalaan ko ito. Lahat ng mga dukhang nakikinig ngayon. Kung ikaw ay may wallet, itatapon mo na yan. Kapag ikaw ay nag-aim global na. Bakit? Hindi na pwedeng wallet ang lagyan ng pera. Hindi. Ang kailangan mo na ay rubber band. Sa sobrang kapal ng pera. At dahil sa sobrang kapal ng pera, pag nahulugan ka ng pera, 1,000 ang hulog. Mabait yung nasa likod. Ate, kuya, nahulog yung 1,000. Ano yung sasagot mo? Ay, dirty na sa'yo na lang. Kasi naman ganun ang reaction mo, tama? Kaysa naman, pag ngayon ikaw nawala, hindi ka pwede mawalan kahit piso. Dahil eksakto lang yung sa bahay, di ba masahe? Kaya mga kapatid, tuturuan ko kayo paano mabago ang buhay. Tuturuan ko ngayong gabing ito, ipakikita ko sa inyo kung ano yung nakita ko 10 years ago. Pareho lang po tayo ng sitwasyon. Kung ano po ikaw na nakikinig ngayon, ang buhay mo ay ganito, ito ang makikinig kayo. Kung ang buhay mo ay ganito, nararanasan mo ito, yung toothpaste, ginaganito mo. Pag wala ko chili. At kung ikaw yung nararanasan mo na medyo sosyal ang buhay mo, na kapag umagahan, ang ulam mo ay beef, pag tanghali ay seafoods, kapag hahapon gagabi ay chicken,
beef noodles, chicken noodles. Ay, kung ganyan ang buhay mo, mga kapatid, mababago na yan. At kung ikaw yung buhay ngayon, na ikaw ay nakasakay, ganda-ganda mong babae, tapos talagang ang ganda-ganda ng buhok mo, ganyan, Diyos ko, ganda mong babae, pero nasa likod ka ng tricycle. At kung ikaw yung ganyan, at ikaw ay nakikipagsiksikan sa MRT, sa jeep, sa bus, nababasa ang paa mo kapag umulan, mga kapatid, malapit na ang iiwanan mo ang buhay na yun. Ang seminar na ito, pupuksan ng iyong mga pangarap. Na tuwing bababa ka na, hindi na ganito ang gesture mo. Isud. Ang gesture mo lang na nagagawin, unang ganyan. Yan, pinakamaganda kong gesture. Mangyayari po yun kapag pinakinggan yung mabuti ang mga sasabi. Kaya may question ako sa inyo. Sino po sa inyo gustong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin? Dito ho kayo ng negosyo. Huwag po mandigilin ang paningin ng mga naimbitahan. Ang negosyo nito ay may puhunan. Magkano puhunan? 6,980. Maliit malaki. Maliit sa mga may pera, malaki sa mga walang pera. Tama ba ako? Pero totoo, nagpuusap ko ako, mas mahal ang cellphone nyo. Marami na nakaupo dito, mas mahal ang cellphone dito. Tama? Ito ang, alam mo masama ang loob kung isa sa mga Pinoy. Kapag negosyo, walang puhunan. Pero kapag pangyapang meron. Bakit? Wala ang empleyado sa SM. Kapag pag-iipunan mabuti, maglolo pa sa SSS. Sa pag-ibig, kahit na sa bereavement, maglolo na rin. Alam niyo ba yung bereavement loan? Iba kapag may namatay, may nag-aapuli na. Alam niyo, mas mahal ang cellphone sa dito. Pero kapag ito po ang ginawa niyo, pinagsamtabi niyo muna ang inyong mga luho, pwede kayong kumita ng 20,000 hanggang 32,000 per day. Papalapakan niyo naman. Pero huwag po kayo maglalabas ng 6,980 kung walang kapalit. Kasi meron po tayong batas. Sabi po ng Republic Act 5601. Sabi dito, anti-pyramiding law. Ano sabi? Pag nalabas ka ng pera, dapat ay 73% ng pera mo ay ibabalik sa iyo sa pamamagitan ng products. Kasi punta ka, Mare mo sabihin sa iyo, Mare, recruit kita. Magkano puhunan dyan? 10,000. Anong kapalit? Wala lang, sumpan. Itong kapalit ko yan. Itong resibo, yayaman ka na. At ang pera may kikita ng 3%, 5%, 10% per month. Huwag ko kayo maniniwala sa ganun. Sila po ay pyramiding or scam. So ano pong immediate exchange of your 6,980? Number 1, you will receive worth 8,000 plus products. Palampakan nyo naman yan. So pasado tayo sa Republic Act 5601. Tama? 73%, 100% higit. Tama. Number 2, magkakaroon kayo ng 2,000. Yan, free medical check-up. Anong gagawin sa inyo? Complete physical examination, dental screening, vision screening, complete cardio, kumana ka ng dugo, x-ray. Ako po yung nagpa-check-up dyan sa clinic namin natin sa Robinson. At feeling ko, yung nag-check-up sa akin ay may crush po sa akin. Bakit? Pinakatala ko certificate. Mamaya sabi sa akin, global member, babae o, nasa 40s lang, doktor, nakaputi. Global member, yes doc, I have a sit down, thank you. Okay. Maya tinawag ako, come. Tingnan po ang aking ilong, ang aking bibig, ang aking tenga, ganyan, hanggang. Di ako sa clinic namin napakalamig. Di ba kapag malamig yung sa mga lalaki, lumiliit yan? Sabi ng doktor sa akin, okay, hubo. Ito siya, pinakunta pa ako gano'n. Ayan, hiya ako. Hindi ko akalain na gano'n. Kasi sabi ng doktor, cute. Hindi ko na paghandaan. Sabi ko, ba't nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan, ipagkaganyan. Kaya ako talaga. Pero wag ka, ang medical check-up na yan ay renewable. After a year, may check-up na naman. Talaga sabi ko, every Tuesday, 4:30 p.m. sa doktor, mga duty. Hindi may certificate naman. Kaya naman yung sir. Pero napaghandaan ko na. Come here! Ganyan. Pag yung hubok, napasikaw si doktor. Right! Improving! Check-up kayo.
Libre yun, libre. Kasama na yung sa binayaran nyo. Palakpak. Number 3, may maratanggap po kayo worth 200,000 pesos. Ayan, assistant fund. Ano po yung assistant fund na yan? Ayan. Ayan po yung accident. Halimbawa, due to accident, ikaw ay naputulan ng isang kamay. Pak, naputulan isang kamay. Pak, kamay na to. Automatic ko, pabayaran sa iyo 100,000. Kaya kung mas nangangailangan ka, hindi gawin mo ng dalawa. Kasi kasama pang isa, 100, pag dalawa, 200, isa, 100. Basta total disability, automatic, 200,000. At ang maganda doon kapag namatay. Kasi kapag namatay, di tagtag 10,000 burial expense. Yung mga pagkapi-kapi pa sila kasama na po yun sa babayaran sa inyo. Kaya kung ikaw ay galit sa biyanan mo, sa manunong, pasalihin mo kaya dito. Tapos ikaw beneficiary. Tapos sabihin mo, ay salamat ikaw naging mother-in-law ko. Pwede ba kitang i-treat sa Jollibee habang naglalakad-lakad kayo niya, naglalakad-lakad kayo. Tapos may kiss ka pa. Ayan ang boss. Ang tanong na iba. Uy, bago niya. Parang niya sa kanila. Ito na po, ito. Halimbawa, sabihin na naman, ay paano kung hindi naman nakamatay? Nabalian lang ang buto. O yan, tawag po doon ay 10,000 din naman natanggap. Medical reimbursement. Halimbawa, nagbabalibol, nagbabasketball, okay, nakagat ng aso, di ba may mga injection? Kung magkano man yung po yung magastos nyo, up to 10,000 medical reimbursement. At siya po ay consumable. Di ba, nakagat na ngayon ng aso, 5,000 lang na nagastos, 5,000 pa, no? Na nangailangan ka ng pamasahe kinabukasan, yung gagawin mo pa, sa aso. Maralitin mo. Ay, joke lang ko yan. Gagawin. Baka gawin mo nga, ginagawa ko ha. Sample lang ko yan. Paano rin naman kung pinatay? Hindi sinasadyang pagkakapatay. Ayan, meron ng 50,000 unprovoked murder and assault. Paano po ba yan? Halimbawa, may nagkakagalit na magkapit-bahay, ikaw ay nasa gitna, sumisigaw ka pa, kapayapaan! Hindi ba usually kung sino yung umaawat, yan na namamatay? Tama ka ba? Ikaw, kung member ka ng in-global, automatic meron kang 50,000. Kaya sa mga barangay kapit, barangay kapital, bago po kayo umawat sa nagkakagalit, please lang sila na kayo sa inyo. Bago nakaroon ka naman yung pagkakahin. Meron po kayo 25% up to 50% discount. Lifetime sa lahat ng products ng AIM Global. Palapakan nyo na, palapakan. Number 5, magkakaroon kayo ng ATM. Dito ilalagay ang inyong mga komisyon. Number 6, magkakaroon kayo ng business kit para makapagsimula kayo ng negosyo. Number 7, magkakaroon kayo ng Cardio Pulse Certificate. Ano po may Cardio Pulse Certificate? Kanina, minadali natin Chito yung product, tama? Meron po kaming gadget na nakakadetect kung ano na sitwasyon ng mga arteries ng puso mo. Yung stress level ng iyong mind and body. Ganyan lang yun. Ibitin lang to. Pag ibit na niya, 3 minutes. Huwag ka tatawa, huwag ka tatawa. Huwag kang kukurap. Huwag kang tutulog. Huwag kang tutulog. Ganyan na, relax lang. After 3 minutes, ay high-tech po machine, maglalabas. Para kung binasa mula ulo ng paa mo, kung itin yung mga para-para dyan. At magre-recommend ng branda. Ito malugit. Ang machine na yun ay nakakatuklas ng sakit na iskwatro. Kung hindi yung mga baguhan na dito, baka hindi nyo alam, tinatamaan na kayo ng iskwatro. Sino ba yung mga tao yun? Ano ba yung sakit na yun? Ito yung mga tao ng 20 anos pa lang, pero mukha ng 40. Madali silang tumanda. Yung mga 40, mukha ng 80. Bakit to? Stress ang buhay. Masyado maraming iniisip. Depressed na tama. Ang dami iniisip. Stress, tingnan mo yung mga stress na tao, di ba? Nakulubot na agad, tanda-tanda nila. Ay, anong mas mataas sa stress? Alam mo, Banda Ron, hindi nakarelate. Sabi pa ng isa, ano ba? Number 8! Ito na, number 8. Dito na, number 8. Number 8, magkakaroon kayo ng DTC, and Distributor Tracking Center. Number 9, magkakaroon kayo ng Scholarship Certificate. Ayan, dito na po ng laki ang aming mga mata. Tayo po ng AIM Global ang aming interface, data mex, USS, TAST, Sounder, Philippines, Sport, Power, State, tingnan nyo na lang po sa list, ganito nakakapal eh. Luzon, Visayas, Mindanao, may mga tie-ups tayo. Paano po ba yun? Halimbawa,
gusto niya po mag-aral sa database, mga computer courses po yan. Ang tuition fee dyan ay nasa 15,000 isang SEM. 15,000. Good news, magbayad lang kayo ng 6,980. Ipakita niyo po yung certificate na yun, nagaling po sa Ingloban. Ang 15,000 na babayaran ng magulang, 100% libre na po. Palapakan yung mga. Thank you. Hindi pa isang SEM hanggang matapos ang bata. Ayan. Baka tanongin niya ako, paano kung gusto ng aking anak ay engineering, management, education, HRM, etc. Engineering na lang. Magkano engineering? Most of engineering courses nasa 30,000 na percent, tama? Good news, bayad lang kayo ng sustainability. May mga school kami, ang 30,000 na babayaran ng bata, 100% libre na. 5 taong wala ng tuition fee. Dahil lang ng sustainability. Mamaya hindi. Meron din naman kaming school na mga tayap na elementary, high school, etc. Pati mga prep, meron din na nagbibigay ng 25% discount, 30% discount, 50%, 40%, 75%. Tingnan nyo lang po yung mga percentage na binibigay ng mga tayap na school namin kasi napakadami po sa Visayas ng dalawa. Baka nga kapitbahay mo ay tayap natin, hindi mo alam eh, tama ba ako? Naintindihan po ba? Yes! Ang tawag po dito ay global package. Pakiulit? Global package. Global package na nagkakalat ng 6,980 na iyan lahat ng kapalit. Bawi o hindi? Bawi! Pag may nagsabi sa'yo, hindi pa ay talaga tutusukin ko sa mata. Na may niloso po ka lang. Tama? Yes! Bakit? Kahit saan mo tingnan, bawi talaga. Alam mo, meron talagang tao na namimiloso ko lang. Naghahanap ng butas. Tama? Iba talagang naghahanap ng butas. Sabi sa akin, nakausap ako. Talagang napaka-negative. Sabi sa akin, hindi ba? Sabi ko, kuya, paano hindi ba? Hindi nga ba? Ba't nga hindi ba? Kasi hindi ako nakakilong na siguro. Bumabara sa iso tapos. Ayaw ko rin ang pre-medical check-up ako malaking pa kayo sa akin. Hindi na ako magbibenta ng pagkat. Kahit gawin mo 75%, hindi ko rin papatulan yan. Ayaw ko rin mag-withdraw sa itim, baka ako na. Hindi ko rin magagamit ang business ko dahil hindi na ako mag-withdraw. At hindi rin ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan para laman ng US activism. At hindi rin ako nag-computer, nakakala ko naman. At wala na ako kapag-harami. Kaya wala lahat yan. Alam mo sabi ko, kuya, sumali ka pa rin. Bakit ako sasali? Hindi ka mo. Sumali ka pa rin. Pagsali mo after 15 days, maglakay ka ng tikit sa kanya, baka sakali makareceive mo. Ay, kapag na sali ka pa rin. Tapos maglakad ka na lang sa exam. Sigurado mga ganun. May tanong ko dito. Unang tanong, bakit bayad ng 6,980 na ang hindi natatanggap ko sa mga certificate? Yes, para nagap nyo. Ngayon din. Kung gusto nang gamitin, ngayon din. Pwede nang gamitin. Ngayon din. Para kung matanda na kung hindi na ako mag-aaralan kung certificate nyo. Pwede ibigay sa ako sa pamangkin nyo kung sino man gusto nyo. Transfer ako. Tapos ang tanggap ko lahat, pwede na mga produkto nyo. Hindi nga ako minun ng kape nyo. Kaya wait na kami pa school, yes, tatagapin ng school. Walang hinihiling na kapalit na ibebenta mo yung consumer product from Ingloban. Palakpak. Paano kaya ako sa kanila sa tatap ng lahat niya? Ay yung certificate, napapunta sa akin ay LC Bacoor. Eh mag-aaral ako sa Manila. Pwede nyo papalitan anytime. Paano mo ba ako sa sinigita sa naman natin maliit na yung mga hintay pa sila elementary ng high school or college. No expiration. Paano mo ba ako sa sinigita? Alam ko na kasi mga tanong niya eh. 10 years ko na ako dinidiscuss to. Kaya alam ko na lahat ng tanong. Bagong kasal kami, wala pa naman kami anak. Eh kahit ang mga batay gagawin pa lang mamaya kami automatic. Bawi o hindi? Bawi. Ang tanong ay ito, paano ba kumita ng 32,000 per day? Sino po interesado? Kaso kami? Meron ho tayong tinatawag na ways to earn. Pamamaraan kung paano kumita sa Ingloban. Yan. Ibulat kung saan ang punta mo ate. Ihi ka na. Ay ako nga po pala ay namimigay ng 1,000 pesos sa unang babae niya kung nadala sa akin ng panty ba sa kaday. Kaya sa inyo babae yan ha. Balik ka na natitito. Ang gagawin natin kung na-present ng panty, pipilan mo, aamuyin mo ha. Masaya-saya na tayo ate. Oy, alam niyo bang ako hindi nabigyan na talaga ng 1,000? Kakatawa ko talaga, matanda na ako.
painitan ko. Kaya pinipigilan ko na ako magpatawa. Oo, mukha ba talaga akong mga gano'n? Hindi kayo tumatawa. Hindi naman ako tumatawa sinasabi ko. Eto na! Mga kapatid, meron tayong tinatawag na ways to learn. Ay, saya-saya naman ang buhay. Masaya po ba kayo? Yes! Masaya kayo. Pero bago ko simulan ito, sino po talaga seryoso gustong yumaman? Sa lahat ng taong seryoso talaga yumaman, may tip po ako sa inyo. May tip ako. Ang tip ko, iiwasan niyo po yung mga taong negative. Yes. Oo, kasi yung mga taong negative, ano yan hindi makakaangat, hindi makakatulong sa pag-angat sa buhay. Tama. Oo. Baka tanongin niyo ako, paano ba nalalaman ang tao ay negative? Simple lang naman. Pagka sinabi ko sa mga yun, ang ganda naman ng sikat ng araw ngayon, ang sagot ng mga yun, nulubog din yan! Ang ganda ng bulaklak, malakanta din yan! Alam mo nga kapatid, nakahihi ka na noon? Grabe ka naman! Babae ka ba talaga? Bilis yan, ano yung ginawa niya? Baka may tayo pero yan. Eto na. Uy, yung mga video, i-cut nyo yun lang. Wala nang mga sinasabi ko dito. Nakakahiya. Uy, alam mo ba nanonood sa atin buong mundo? Nakalive po tayo eh. Nakakahiya ka. Ikaw kasi. Kasalanan mo lahat na yan eh. Eto na, bakit? Ways to learn. Number 1, pamamaraan. Direct selling. Pamilyar po ba kayo sa Avon, Natasha, W. Brown, Triumph, Saralink, Theologic, Pure Life, Sophie? Sila po yung mga sikat na direct selling. Tama ba ako? Napakalaki mo ng problema sa mga direct selling ngayon kapag ikaw ay may posisyon. Kasi sila ay may quota. Tama? Yes. Sasabihin sa'yo ng isang company gano'n, ay gusto mo bang kumita ng 100,000 isang buwan? Siyempre sasagot mo, oo naman. Pero kailangan mo makabenta ng 1,000 person shoes. Ay kahit simula rito sa Ortigas, hanggang doon sa bahay sa namin sa Pinageta, ay makakabenta ng 1,000 person shoes. Tama? Hindi ka na lang kung binibenta mo ng sapatos sa iyong umuyan naman. Yung tipong mante, bumili ng sapatos. After 4 days ng text kami, tara mo na ulit ako sa sapatos. Bakit ang ginawa ko blender ko? Ang maganda ko sa inyo, no quota. Palapakan nyo naman. No quota. Kung hindi niya mo magbenta ng ganito, go. Kung hindi mo niya, wag ka. Ako po, totoo lang, hindi mo niya magbenta ng ganyan. Ikaw lalaki kong tao. Tamaan na lang sasabihin ng mga nagkakakras sa akin. Pero alam nyo, narinig ko. Isa sa product ng Imlomalay ito. Ini-spray lang sa ilalim ng dila. Puputi ka na, nagka-interest ako. Imagine mo napaka-hyper. Mag-i-spray ka lang, puputi ka na. Habang nag-usap-usap ko yung mga kaibigan ng mga babae. Excuse me. Anong ginagawa mo? Papaputi ako. At ang maganda ko dito, ang tubo isang ganito, 500 piso higit. Isang ganito, sabihin na lang natin 500 pesos sa tubo per bottle. Aba, mga kapatid, above minimum. Marami akong kilala. Mas mababa ang sweldo dito. Pumapasok ng 8 to 5, tama? May kasamang galit ng boss. Galit na galit, pinag-uusapan yung manager, supervisor, kapag nakatalikod ng mga rocket file, sama ba ako? Pero kapag kaharap na, good morning, ma'am. Plastic. Samantalang ako, aapi lang na may kinikili, meron ako. Naiinitan ka? Kayo naiinitan? Hindi, okay lang sa akin. Okay lang. Kasi kami mga mayayaman, kaya namin nakakarinig ng electric fan. Di, mapapaus ako, mapapaus. Salamat sa concern na hindi dahil sa'yo. Magkakatulong niya na. Salamat. Eto na! Nakapagiging 500 pesos. Imagine mo mga apika na may timang kiligili, may timang sili. May script ka lang. Alam mo, maganda ka na. Ganito lang ka na naman ng kiligili. Maganda lang, may pag-asa ng lahat. Ay, bakit na yan? Ay, hindi nyo na itatanong senior po ako. Ako ay college, panlaman po ako ng swimming. Eh, nang tinanong, naglalangay po ako. Kaya lahat ng tinitirahan ko may swimming pool po.
problema. Dala-dala ko pa magiging mitikuloso ko sa swimming pool hanggang ngayon. Ayaw na ayaw ko nakakita ng babaeng Pilipinang naglalangoy sa swimming pool. Umiinit ako. Di ba saan yung mga Pinay pag naglalangoy? Ang haba ng t-shirt. Tapos, bakit? Ang mga Amerikano, mga foreigner. Kasi pag pinagbasa ko sila mula ulo, pa, kikinis sila, puputi nila, tama. Kaya Pilipina, may tinatawag na hindi na patutunayan ko ngayong gabi ko. Nagpa-drawing po ako ng puwet. Kaya na, nagbibiro ako, hindi, tutuhanin ko talaga. Gusto ko na tipis ako. Ano ba yung tsura ng puwet pag may panty na? Diba ganito? Ano ba talaga may tinamagi ng puwet? Ano singit? Wala namang singit sa puwet, pambihira kayo. Ang singit ka na dito, tama? Ito, ang tawag dito ay kuyubot. Ay, kadaganin ko lang ng Cebu. Ang tawag pala sa mga Bisaya sa ganito ay ikot. May isa pa silang term, igol. Sino po mga Bisaya? Taas mo kabayo. Wala na nila yan. Alin ba talagang maitim na bahagi ng kigul? Kung ganito kaitim ang kigul mo, wala kang karapatang magtupi sa swimming pool. Maraming magagalit. Kung imagine mo, ganyan may tsura lang yung robot, nagpakayan mo na yan. Kasi mo, lagyan mo lang ng ganyan, tingnan mo, tingnan mo. Parang ganyan ka na siya. Ano siya, masukit siya eh. Pero kapag ikaw ay nag-white line, unti-unti, after 2 months, mga 2 months na pagkaganyan ha, pag unti-unting tatanggalin ang maitim na bahagi ng iyong kihul. And that's the time, hindi ka na magpapanti. Eh, talay! Kung di ako magpapanti ng mga magagamitin ko, makakapantiba ka na. Ay! Saan ka naman gagamitin ang tiba? Hindi habang naluluto ka nakatiba ka. Eh, pag nakita ng mister mo na ganito nakakilis sa grupo, baka, talaga mapapagano yun, tama? Kaya habang ikaw ay nagmamali sa harapan ng bahay mo, nakatiba ka talaga. Dadaan mo mga aming bahay mo tama. Siyempre, sasagot, ang kinis naman ang puwit niya, sasagot ka, kulutay na. Makakabenta hindi. Alam mo, ang selling ay art, tama ba ako? Depende kung paano mo execute ang ano mo, ang product mo, tama? Pero may tanong ng iba, paano akong naimbitahan dito? Ikaw na naupo dyan ngayon. Mahiyain. Hindi madaldal. Walang alam sa sales. Ano ang gagawin ko sa company mo? Kaya nga, ways to earn. Ang kakarinig mo, yung number 2 and number 3. Number 2, direct repair. Magkano? 500. Number 3, pair. For every pair, 1,000. Sino po rito na imbitahan na dalaga pa kahit hindi ka ganda? Pero dali na, taas mo kamay. Sino rito ng mga dalaga? Ikaw, Iha, anong pangalan mo? Julina! Ang pangalan, Julina pa, nakakapwisit. Kasi nung college ako, binili ka mo na ng Julina. Pero sabi mo, konsya noon, wala akong masyadong pera. Hindi ako masyadong pera. Kasi hindi mo ako pinaslit. Hindi ako masyadong pinaslit. Pero Julina, ngayon kami makita na Julina, maglaway siya. Kung nung nalamang mayaman ako, may konsya ako, may pa-text-text pa, ay, Mike, kaya kayo mga kadalaga, pag naniligaw sa'yo, mahirap na lalaki, huwag yung mapiagin yan. Sapagkat ang mga tuha, ay mayaman din. Ako, tuwa-tuwa na yung mga lalaki ito, kala ko na hindi ka pang sila. Julina, ikaw yan. Mahati ang grupo mo, left and right. Okay? Julina, sa buong buhay mo raw, at least makabenta ka ng 2 ganito. Kaya mo hindi. Sa buong buhay. Kayo mo mga naimbitahan dito, kaya nyo 2 ganito? Baka nga after a week, meron ka ng 2, tama ba? Bakit 2? Kasi left room and right room. Okay. Ano yun? Halimbawa, Junina,
Na-recruit mo si person A. Si person A ay nanay mo. Automatic, ang nanay mo ay nagbayad din ng 6,980, tama? At meron ka 500 pesos. Ang tawag doon ay direct debit. Si person B, best friend mo. Meron ka na namang 500 pesos. Magkano total na kinita ni Jolina? And good news, magkakaroon pa siya ng pair. May additional siyang 1,000 pesos. Kaya kinita ni Jolina ay 2,000 pesos. Palapakan mo. Ay di ba ang nanay ni Jolina, si A, ay may left and right din? May na-recruit si 1 and 2. Magkano kinita ni person A? 2,000. Si person B ay may na-recruit si 3 and 4. Magkano kinita ni person B? 2,000 din. Eh si Jolina, ano sabi? Forever pair, 2,000. Si 1 ay nasa si 4 ay nasa right. Si 2 ay nasa left. Si 3 ay nasa right. Kumita na naman si Jolina ng 2,000, tama? Yes! Sa senaryo ito, sa illustration na to, si A and B, obviously, kilala ni Jolina. Pero posible mangyari si person 1, 2, 3, and 4 hindi kilala ni Jolina. Baka hindi siya nag-recruit, hindi siya nag-invite, hindi siya kumausap. Pero sabi ng system, walang pakialam. Basta, isang left, isang right na global package, whether kilala mo man hindi, ikaw man na nagbenta o hindi, 1,000 ang 1,000 ang 1,000. Kahit di magka-level, 1,000, 1,000. Kahit di magka-level. Basta may left and right. Kaya maganda sa negosyo nito, habang nagkakapi ka, may 1,000. Habang natutulog ka, may 1,000. Habang nagalaba ka, may 1,000. Habang nagalaba ka, may 1,000. Bakit? Ang kakilala ng kilala mo, hindi mo kilala. Ang ka-MP ng ka-MP mo, hindi mo kilala. Nagre-recruitan. Basta may biniling package, left, right, 1,000, 1,000, 1,000. Ang limit po dyan, ganito yung safety net. Summarize ko na lang ang safety net po, AM, PM. Computer system po ito. Sa umaga hanggang 16 pairs lang yung honor. Kasi darating ang time, dadami yung si person A, tama? Na yung araw na to, may 100 siyang na-recruit para hindi malugi ang company at para walang nahuli, hanggang 16 pairs lang po tayo. Sa umaga, sa 16. So 16 times 2, 32,000 per day times 30 days. 960,000. Yan lang po ang pagtsatsagaan natin. Baka sabihin nyo naman, bakit kayo kumikita ng 2.5 million, 3 million? Meron pa sa inyo kumikita higit sa 3 million. Grabe naman, halimaw ang mga tao yan. Kayo kumikita ng 1 million. Parang conflict sa discussion nyo. Ang tapong po doon ay multiple account. Pwede nyo gawin ganito. Ikaw yan, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito. In short, recruitin mo ang sarili mo. Pwede kasi recruitin ang sarili. Halimbawa, sumali ka na, tapos hindi mo alam kung sino magiging left mo, hindi mo naman alam kung sino kaibigan mo na may 6,980, ang gawin mo, huwag ka matutulog. Kausapin mo ang sarili mo. Pwede ba ikaw maging left? Sasagot niya, oo naman. Ayun ba, ikaw na rin. Ito ang ginawa ko, nag-7 accounts ako. About po dito sa 7 accounts, mag-usap ko kayo ng taong nag-invite sa inyo. Kasi ang totoo, ang bawat account ay pwedeng kumita na 960,000 per month. Meron pa po yung number 4, 5, and 6, pero hindi ko na i-discuss. Pero bibigyan ko kayo ng overview. Yung number 4 po, ang tawag doon ay unit level. From your first level, sa ANDI first level ng Jolina, first, second, third, fourth, up to 10th level, every time na bibili ng products, whether you like it or not, Jolina, meron kang 5%.
Kinumpute ko na. Bumili lamang ng tigda 2 seater 4x7 ng mga yan from your first up to 10th level, nasa 50,000 plus ang income mo per month. Palakpakan mo. Pakuha nga ng tubig. Nakuha ako. Tapos ito na. Ano naman yung number 5? Yung number 5 po may posisyon. Pag ikaw nagbayad ng 6,980, ang tawag sa iyo ay distributor. Later, aangat ang posisyon mo. Ikaw ay magiging silver executive. Pag ikaw naging silver executive, may additional ka na 10% every time na bibili ang mga downloads mo. Later, ikaw ay magiging gold executive. Pag gold executive, may 20%. And later, ikaw ay magiging global ambassador, 30%. And later, ikaw ay magiging ruby global ambassador, 35%. And later, ikaw ay magiging diamond global ambassador, 40% na. Yan. Palapakan niya man. Yan ang tapos, number 6, meron pong royalty. Yung royalty, kapag yun nasa ilalim mo naging global ambassador ka rin. At kikita ka ng 2%, 2%, 2%. Tapos na po. Inom muna po. Paano raw pinuha ang mga ano pa rin yun? Tapos na sa'yo na. Pero bago ako matapos dito, okay lang ba magkwento pa ako sa inyo? Yes! Tuwing may a-attend ng ganitong seminar at in global ang hinagin, isa lang ang sinasabi ng mga tao. Wow! Ang ganda ng products. Wow! Ang galing ng kapalit ng 698. Wow! Ang galing ng marketing plan. Wow! Ang guwapo ng speaker. Lahat ay wow! Pero may mabigat na problema. Walang 698. Sino pong walang 6,980 rito itaas ang kamay? Kaso, huwag mong mahiya, alam ka naman. Sa lahat ng walang 6,980, isa lang ang masasabi ko, mangutang ka. Huwag mangutang sa nag-invite sa'yo. Julie, para makasali ka na dito, ang gagawin mo, pupuntahan mo na kumari mo sa bahay mo. Julie na nga ba? Kato ka. Maaari, pautang naman ng 7,000. Pag mo 7,000, wala pang pabili ng bigas yun. Pabili na ako. Ano talaga mo sa akin na yung pabili na yun? Pabili na ako. Ano ba ihihila ko sa balaki ng mga yun? Wala akong pera na dyan. Mahirap yung kasi malaking pera ang 7,000. Ang gagawin mo, mangutang ka sa 7 tao. Tigisan mo. Pag nahirapan pa rin, 40 na kaibigan, tipo 500. Pag nahirapan pa rin, 28 na kaibigan, 250. Ay nahirapan pa rin, 56 na kaibigan, 125. Alam mo kapag hindi ka nakira mo 120 sa mga kaibigan na, isa lang ibig sabihin lahat ng friendship mo poor. Kapag talagang hirap pa rin, 112 na kaibigan, 6250. Kapag talagang hirap pa rin, 220 na kaibigan, 3120. Alam mo, naniniwala ko ako lahat ng tao dito ay may Facebook, tama? Yes. Mamaya po mapopost ka. Ano ipopost mo? Critical ang buhay mo. Nasa inyo mga kamay ang aking pag-asa. Pautangin niyo ako 3125. Alam sa totoo lang, marami yung mga tao na magpapautang sa inyo 100 pesos sa tingin pa, tama? At naniniwala ako, gawin nyo lang extra challenge ito. Mababago po ang buhay nyo. Bakit ko sinasabi na ikaw? Kasi ang 6,980, kaya ka mo ng paraan. Kasi may products, tama ba? Seriously speaking, may product ko. Ano yung product? So ganito. Pwede nyo ibenta ang ganito. Ay, wala na pala. Yung C24/7 dyan, 1,320 yun. Isang box, napakamahal naman. Sino naman ang bibili niyan? Pwede naman isang panig lang. Yan, ngayon ganito may itsura. May patingin nga, para makita ng mga bago. Ang isang ganito, 1,300, napakamahal naman. Pwede naman isang panig lang. Ang gawin nyo, isang ganito lang, 440.
Pag talagang mahirap yung bebenta, pwede naman isang kapsula. Pag talagang tukha, kunin mo isang kapsula, tapos utang nga kalahati. Tandaan niyo po, meron hong kapalit, tama. At meron kayong pagpapawigan. Ilagay na. Palakpakan nyo naman. Ito lang, bago ko matapos dito, may mga tanong eh. Ito po di na ako magpapatawa. Alam ko, lahat tayo ay may pamilya, tama. Minsan nagsasacrifice tayo, gagawin natin ang trabaho yun, papasukin natin kahit ang mga bagay na mahirap sa atin dahil sa ating pamilya, tama. Kasi may umaasa sa atin na kailangan. Mr. Eric Rodriguez. Ay, palapakan si Eric. Ito na Eric. Ang kaibigan ko. Miss you bro. Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang pumapasok. Yan. Ay, sige. Ito na lang. Alam ko, seryoso. Kaya ko ginawa ito dahil sa aking parents. Ako po may asawa na. Kinasal lang po ako. I'm sorry po sa mga may kaso. Pero alam niyo, nung binata pa ako, ang saya-saya po, napaglingkuran ko ng todo ang parents ko. Lahat po ng mga restaurant na sa Tagaytay, nakainan namin. Yung pinakamamahal na restaurant, napakain ko rin mga parents ko. Dahil po sa AIM Global. Simula na nag-AIM Global po ako, bala pa pala tuloy niya. Simula na AIM Global ako, nabago po ang lahat. Yung mga lugar na hindi ko napupuntahan ako. Yung mga tao na hindi pumapansin sa akin, ngayon hindi naman sila. Dahil napupunta. Yung mga tao na hindi ako pinapansin nung una ako naging global. Nung nagka-resulta na po ako na hinahanap. Alam mo, minsan nga may nag-chat sa akin. Sabi niya, Mike, kasi nakita niya ako, mayroon akong picture sa Eiffel Tower. Sabi niya, wow, ganda niya, pangarap daw niya yun. Matagal ko na siya kinausap. Sabi ko, ito yung sinasabi kong AIM Global. Hindi mo lang akong pinapansin. Sabi, nandun pa ako sa France noon. Sabi sa akin, sasali na ako magsa-7 na ako. Ang sagot ko naman, tingnan ko lang kung may tayo ba ako pagdating sa France. Kasi naman pinahirapan ko, di ba? Sige na, sali na ako 7 years. Huwag ka na sumali pa kayo naman. Mga kapatid, ito kaya ginawa ko dahil sa aking parents. Kasi nakita ko yung nanay-tatay ko mahirap lang. Ang nanay-tatay ko po, yung nanay ko, alam mo pinaka-main goal ko nung sumali ako sa AIM Global, mabago man lang ang tawag sa nanay ko sa barangay namin. Dahil ang tawag sa nanay ko sa barangay namin, palibasa yung mahirap, aling Linda. Pero ngayon, di ba na po tawag sa nanay ko sa barangay namin? Doon nga Linda. Yung success po na nangyari sa akin, yung mga magulang ko inahatak. Kaya may question nga. Para saan ang ginagawa? Ako para sa akin, dapat nga bago mag-asawa, paglingkuran mo ng parents. Ako, alam nyo nung ako'y high school, college, never ako nanligaw ng babae. Doon, dami nagkakasabi. Kasi yung goal ko, makagraduate ako. Hindi nyo na itatanong economist ko. Ang course ko po ay katulad ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Economista, pampatali mo estudyante na, pampatali pa kayo. Hindi ka makatapos ng economist kung talagang hindi ka napainom ng bursary na nanay ng iba'y bata. Nagkakataon lang talaga napainom ako ng bursary. Tsaka naman susunod ka talaga ng kilay pag economics sa kilay. Kaya pag nakita mo yung transcript of paper doon, mapakita mo, wow, puro tres. Hindi, mataas ang credentials mo. Hindi lang mo yun. Graduate din ako ng Theological Studies sa SBD Seminary. Dapat po talaga ako magpapalo. Kaya lang ayaw kong tantanan ng mga kababaihan kaya lumabas ko. Hindi, kung pinag-aralan mo ang basihan ng pagyaman, ay pwede kong karirin yung outside world, tama. Pwede kong karirin. Kasi mataas ang grades ko. May mga kurso ako natapos. Kaya nga kabata-bata ko, nag-ibisar ako ng SM eh. Imagine ko kagagraduate lang ako. Ginawa akong customer service supervisor. Talagang sabi ko, wow! Talagang napakatalino. Palakpakan ako sa sarap. Pero, ito po sabihin ko sa inyo, wala po sa employment ang pagyaman.
Wala ako. Ilan yayaman sa employment? Magiging presidente ka, gano'n. Pero kung pagyaman ang pag-usapan, papasok ko talaga yung leverage. Hindi pwedeng walang leverage sa pagyaman. Hindi pwede. Dahil walang yumaman kung mag-isa. Walang yumaman. Kaya nga, bago ako matapos dito, ang maganda sa Anglo, nag-i-innovate. Taon-taon naglalabas ng product. Taon-taon nagbubukas ng iba't ibang branches sa iba't ibang bansa na may kilala ka. Maganda akong produkto ng AIM Global. Kasi ako, testimony mismo ako sa kapatid ko. Ang kapatid ko may cyst sa breast. 2 weeks na lang, operahan ako. Nangungutang sa akin yung kapatid ko, kulang daw opera niya pang-opera. Sabi ko, huwag ka kaya magpa-opera. Binilang ko po ng 2 complete na box. Sabi ko, inumin mo yan, 3 sa umaga, 3 sa gabi. Pag hindi lang tunaw yan sa breast mo, pati yung box laklakin mo na. Tinulungan ko pa lang yung kapatid ko. Alam niyo yung good news, after 1 week, natunaw po ang cyst sa breast mo. Kaya simula noon, full support ko yung family ko sa akin. Kasi first step talaga products, tama. At hindi ko makalimutan, meron akong nakilalang isang matanda, 72 years old. Putol ang paa, diabetiko, byudo, retired US Navy, mayaman. Dahil mayaman ang napangasawa. At ang napangasawa, 32 years old. May malaking problema. Hindi niya mabuntis si Mrs. Bakit? Ayaw nang pumasok ni barangay captain sa barangay. Nagkakausap kami ng tanda. Sabi ko, tatay, sumali ka dito. Bumili ko ng 5 packs ng sweeter per 7. Inumin mo 3 sa umaga, 3 sa gabi, 3. Ang ginawa, 5. Eh, wala naman ma-overdose. After 1 week, tumatawag sa akin, may nangyayari na. Ano nangyayari ko? Alam mo, after naman pa tumawag ulit sa akin, may good news. Bakit po, tatay? Si barangay captain nakapasok na sa barangay. Nakadalawang barangay, tatay, napakasipag na! Kasi sabi ko, ay, alam niyo ba, ano po yun, nabuntis niya ang misis niya after 2 months. Actually, yung bata, 5 taon na ako ngayon, ako na yung ninong. May palampakan niyo na ba? Ang ganda ho ng marketing plan ng AIM Global. Kasi kami mismo na bagong buhay, nakabili kami ng mga sakyan. Hindi lang ako, ang dami ho rito na ang yayaman na po ngayon dahil ang ginawa ay AIM Global. Ang ganda ho na sistema na meron ng company ito. Hinihintay na lang ang ikaw. Oo, ikaw na lang kapag ang decision mo. Kaya may question ako, lalo na sa mga naimbitahan dito, 2 years from now, gawin mo ang ginagawa mo. Paano ginagawa mo ngayon? At iniisip mong ano mong pwede mong gawin 2 years from now, without AIM Global, ano ka na kaya? Same pa rin. Pero subukan nyo, gawin nyo ito as part-time. Kahit empleyado ka lang, pwede nyo simulan. Ano ka na kaya after 2 years? Malay mo, ikaw lang nagsasalita dito ngayon. Alam nyo, ang AIM Global, ang layo na narating. Ang layo na po na narating ng AIM Global. Sobrang dami na hong yumaman dito. Yung bang from scratch na bigla na lang yumaman. Na dati namang payat, ngayon ay mataba na. Dating pangit, kuminis na. Kasi mga pangit naman talaga eh. Ikinis lang yan. Ang dami na hong nangyari. Kaya ngayon, open your eyes sa ganitong opportunity. Dahil ano bang opportunity na meron sa labas na kayang ibigay kung anong kayang ibigay na nasa loob na ito. Ay, sa labas to, I'm sorry, may discrimination. Okay kung graduate ka ng Lasal, Ateneo, UP with honors. Eh paano kung ikaw ay graduate ng Namapunti Passion School? Saan ka naman pupulutin? Tama. Pag nag-a-apply ka pa lang, tingin ang transcript mo, anong school ito? Hingin. Kaya ako kasi naranasan ko mag-discriminate sa itsura pa lang. O di ba, bisor ako ng SM, minsan yung HR namin, tumatawag pa sa amin, mga ka-vibes namin, Sir Mike, ito ang possible magiging customer service assistant, baba ka dito sa office. Tinitingnan ko naman. Okay, di ba, yung mga nasa salamin lang, tatawag lang ako sa phone. Sino yan? Yung babaeng naka-blazer na blue.
Ako po, uwi mo na. Sarap ang ilong. Imagine mo, hindi ko tinitingnan sa transcript. Mataas ang discrimination sa labas. Ang maganda sa imploman, walang discrimination. At ang maganda sa company ito, may vision. Wala kayo ng vision. Kaya para lalo kayo makarelate, ano kayong vision ng company? Ito lang. Idadaan ko sa isang kwento. Ang Guinness Book of World Record, wala nang maitalang kakaibang tao sa balat ng lupa. Kaya nagpaskil na sila. Ang hinahanap ng tao, pinakamabahong panty. Pinakamabahong panty na, nakalagay. Welcome, buong mundo. Gagawin sa isang kolisiyum. Nasa gitna yung contestant, nandiyan ang mga tao. Tinawag na, from USA. 3 months, hindi nagpalit ng ano, ng panty. Tawa ng tawa. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Jennifer. Ito ha. Jennifer. 3 months din nagpalit. Sabi ng Amerikano, as museum. Pinagis. Matigas na yung panty. Pabagsak. Pagbagsak na ganyan. Maya-maya tayo yung mga bangong dumarating. Kinuha ang panty ng mga bangong. Tamaan sa crowd. Sabi ng mga tao, ay grabe ba? Grabe ba? Palakpakan ng mga tao. Palakpakan ng mga tao. Tinawag from Africa. 5 buwan din rin palit. Sabi ng Amerikana, ginaganito pa lang. Kinuha na agad ang bangon. Tumasak na. At ang malupit, nahihimatay yung mga tao sa kapahuan talaga. Grabe. Standing ovation na. Ayaw na tumigil ang mga tao. Yan ang mapapalagay sa Guinness. Ayaw na tumigil talaga. Standing ovation kaya talaga. Yan ang mapapalagay. Tinawag from Philippines. Ang pangalan si Tipper. Anim na ba, hindi nila palit. Sabi ni Jennifer. Tap! Nahulog! Tap! Tahimik ang crowd. Nasaan ang bangaw? Yung mga malalayo sa Colosseum, kumuha na ng telescope. Pagtingin sa telescope, yung mga bangaw nasa malayo, nakaganyan. Nanalo ang Pinoy. Sometimes, may mga taong umatin na ganitong seminar, malapitan ng tingin. Natatakot agad sa 6980. Parang na-block na yung pangarap nila dahil dyan. Mga kapatid, ano yung tinatanaw natin sa hinaharap? Ano ang pwedeng gawin ng 6980 ng telescope na ito sa buhay mo? Makikita mo kung anong future mo kapag sumali ka sa inyo. Kaya enjoy ang magsisilbing telescope mo para makita mo. Hindi lahat nakikita ng naked eyes, tama? Kaya bago ako matapos dito, dahil nandyan si Eddie, kaya kwentuhan kita ng isang kwento. May magnanay. Akin na nga ito. Akin na yung buwan. Ang nanay na ito ay may anak. 14 years old yung anak. Ang nanay, ang trabaho mananay. Ako nananahimik ang nanay. Kinukulit ng anak. Sabi ng anak, Nay, dalaga na po ako. May mens na po ako ngayon. Pero kahit ako hirap, lumapit po ako sa inyo kasi kaya niyo po pa talaga ako bibilan ng bra. Kasi nasisinipan na po ako sa school, nakalaki na po ng tete ko, Nay. Nay, bra. Patuloy sa nanay. Hindi pinapansin. Nay,
talaga bibili ng barangay. Tsaka bakat na po talaga na nasisilipan pa ng mga classmate ko. Nahihiya na po ako na naman sa classmate ko. Dalagang tao na hindi makakabara. Hindi pinapansin, patuloy pa rin. Nagalit na yung anak. Kailan mo ba talaga bibili ng bra? Sumagot ang nanay. Tigilan mo nga ako ba doon? Nalakot ka lang. May message kaya? Anong message? Nakakapatid. Sometimes. Kayong mga nagtutulungan na talaga. Marami rito nagtatrabaho, tama? At habang ikaw ay nasa company na pinagtatrabaho mo ngayon, ang dami mo kayang kahilingan. Sana ganito. Alam nyo, lahat ng hinihiling nyo sa company pinapasukan mo ngayon, hindi nila may bibigay. Kasi nakadesign sila para maging trabahante ka lang habang buhay. Kukunin ang lakas mo at talino mo, pero yung para sa'yo, hindi nila may bibigay yung mga pangarap. Ang maganda sa global, ano man ang hilingin mo, pagtutulungan natin, lahat ng mga. Wala kang pakailam kung ikaw ay tomboy o bakla. Kung ikaw ay babae o lalaki, mapayat, maitim, wala kang pakailam. Ang pakailam namin, nangangarap ka pa. Yes! Kaya kung ikaw ay nangangarap, kaya ka kayo dito. Kaya nga bago ako matapos dito. Iniiwanan ko pa kayo na isa pang maaga pa eh. May Pilipina pinakilala sa Arabo. Itong Pinay na to, nung pinakilala sa Arabo, ang Arabo nagkagusto agad. Niligawan. After 3 months, nagpo-propose ng marriage yung Arabo. Please, marry me. Please. Sabi naman ng Pinay, hindi na tayo mga Arabo. Lumipas ang 5 buwan, ganun pa rin ito yung magiging, please, marry me. Please, nakaluhod na. Sabi ng lumipas na ang 6 na buwan, nakadipa na. Please, marry me. Lumuluhan yung Arabo, tunay yung pag-ibig ng Arabo talagang gusto pakasalan. Naawa yung Pinay. Sabi ng Pinay, okay, stand up. Okay, I will marry you under my 4 conditions. What are your conditions? Sabi ng Arabo. Conditions? Oh, ang Pilipina ayaw talaga mapakasal. Kaya nag-isip siya ng mga kondisyon na ang alam niya yung baka yung Arabo. Sabi ng Arabo, please tell me your 4 conditions. Please tell me. Sabi ng Pinay, okay. This is my first condition. Do you have mansion? Sabi ng Arabo, yes, I have. Ay, Diyos ko! Wala sa timing eh, wala sa timing. Okay. Do you have Ferrari? Yes, I have. Ay, Diyos ko! Nag-isip na ito. Ano kayang wala ito? Do you have $10 million in your bank account? Sabi na ano, yes, I have. Diyos ko, isa naman. Diyos ko, ang Pilipino nakatalikod na. Diyos ko, ayaw ko talaga mapakasal sa pangit na ito. Diyos ko. Pinakulit na Arabo, please tell me your last and fourth condition. Please tell me. Nag-isip ang Pinay. Sabi ng Pinay, bakit ito? Sabi ko, wala ito dito. Okay. This is my last and fourth condition. Do you have 12 inches? Alam mo sagot ng Arabo? I will cut! Mas mahaba pala! Napakasal na wala sa oras.
Sa lahat kung walang gustong makuha ang pangarap nila, kung talagang gusto mong pangarap, number 1 condition, be persistent. Kailangan persistent ka, parang yung Arabo talagang persistent. Number 2, cut your bad habits. Marami kayong ginagawa na hindi nakakatulong sa pagyaman. Cut it, cut it. Kaya bago mo matapos. Iwanan ko pa kayo ng sample. Sino ang kwento? Ay, hanggang madaling araw. Ay, wala to. 1,000 story kaya nandyan. May maglolo. Lolo na. Gusto niyo ba talagang matuloy ang pagyaman niyo? Alam mo, maraming nakikinig dito. Kami, ang tagal namin nagsaseminar. Ang dami nakikinig dito na talagang power na power habang nasa seminar room. Pero, ang bottom line, paglabas mo ng pintong yan o ito, at pag-uwi mo ng bahay mo, ano ang pwede mong maging reaksyon? Tama. Negative yun nasa labas. Ang dami sinasabi, tama. Kaya ang tip ko sa inyo ay ang kwentong ito. May maglolo. Ito yung typical na kwento, pero i-re-repress ko kayo. Ang lolong ito ay may apo, siyempre. Ang apong ito ay may lolo. Ang maglolong ito ay magsasaka. At ang gamit sa pagsasaka ay kalabaw. Alas 5 na ng hapon, palabas na maglolo sa kanilang opisina. Mag-out na sila sa kanilang office. Bakit? High-tech yung farm nila, may swipe sa puno. Kapag desisyon na maglolo, nasakyan ng kalabaw, pauwi. So, naka-silent alone. Sa banda doon, may mga tao. Alam mo sabi ng mga tao, napakawalang konsiderasyon na maglolo yan. Maghapon na nag-aalaro yung kalabaw. Sinakyan pa at dalawa pa sila. Pwede namang isa lang. Napakawalang awa na maglolo yan sa kalabaw. Kaya bumaba ang apo. Lolo na iwan sa taas. Hilahilan ang apo. Sa banda doon, may mga tao na naman. Alam mo sabi ng mga tao, napakawalang yan ng lolo yan. Siyang sanay humawak sa kalabaw. Yung bata ang pinag-ilay, mura pa ang buto. Paano matapakan ng kalabaw? At masuwag, kawawa naman ang bata yan. Kaya ang apo at ang lolo mo, apo nakasakay, lolo hila-hila pa. Sa kandulo na meron sabi ng mga tao, napakawalang hina ng apong yan. Siyang malakas at patay, yung matanda ang pinag-ihila, ay malupok na ang buto. Paano kumataan yun ng kalabaw? Kawawa naman ang matandang yan. Kaya ang ginawa na apo mo ba, sila ng dalawa natin. Sa kandulo may mga tao na naman talagang sa mga tao. Napakawalang utak na maglolo yan. May kalabaw naman, hindi sila yan. Nakalapas lang ang utak. Napakawalang utak na maglolo yan. Ang halit na yung maglolo, alam mo ginawa, binuhat na yung kalabaw. Mga kapatid, simple lang, mga kapatid. Simple lang. Kung lagi tayo makikinig sa sabi-sabi ng ating mga kaibigan, wala na tayong magagawang mabuti. Nakakatawa lang ako dito, pero totoo ito. Kung sila ang magbabayad ng tuition ng anak mo, okay lang, mag-comment na sila, naman. Kung sila ang bibili ng bigas para sa pamilya mo, okay lang. Pero kung hindi rin lang, at during your, yung downfall mo, during na nahihirapan ka, nanghihirap ka rin sa libo, hindi ka mapahiram, mga kapatid, magdesisyon ka. Dahil tutulungan ka ng Team Global para yaman ang buhay. Kaya nga, bago ako matapos dito. Okay, maaga pa yun. Meron pa akong 5 minutes eh. Iiwanan ko yun isang kwento. Ay, alam mo ba, hanggang alas 4, pwede ako mag-kwento. Kwento na. Ang dami kong kwento na alam ko, pahalayan. Hindi bawal dito. Tapos na maglolo, maglola, magnanay, magtatay naman. May magtatay. Masaya-saya ng Pinoy. Masaya ho ba kayo? May magtatay. Nagkataon, ang tatay na ito ay hari. Hari yung tatay.
Ay, yung anak niya, 28 years old na. Gusto nang magkaanak ng tatay sa kanyang prinsesa. Kaya nag-announce yung tatay, yung hari. Inaanyayaan ko lahat ng prinsipe sa kaharian na ito. At lahat ng mga lalaking makitipuno. Gusto ko nang ipakasal ang aking prinsesa sa malalaking magiting. Kaya bukas! Alas 8, ang dami kong pwede. Makinig ka! Nakingay eh! Nakakadistak eh! Alas 8! Magkita tayo sa ilong. At sino mang unang makatawid sa ilong, yun ang mapapangasawa ng aking prinsesa. So, ang hari nakaupo na ganyan, ang prinsesa. Yung hari nakaganyan lang. Alas 8 na umaga. Sabihin natin kayong lahat ng contestant, matitipuno kayo na lahat. Ito yung ilong. Alas 8 na ng umaga. Nakaganyan lahat yung mga matitipuno na. Walang makatalon. Alas 9 na, alas 10, nakaganyan. Yung prinsesa, binibigyan na ng pagkain, dumating na alas 12, nakaganyan na lahat. Walang makatalon. Alauna na. Walang makatalon. Bakit? Dinagyan ng hari ng ahas, linta, buhaya, yung buhaya nakaabang ng ganyan. Wala na naman makatalon. Alas 3 na, wala pa rin makatalon. Yung punto alas 4, may isang lalaking pagkakabilis-bilis na. Nakarating ka. Sabi ng hari, "Magaling! Matipuno! Ikaw ang pangasawa ng aking prinsesa! At ngayon din, ipapakasal kita!" Sabi doon, "Mahal hari, okay po bang magtanong muna ko sa inyo? Ano nga yung katanungan? Sino po bang walang iyang nagtulak sa atin?" May nagtulak. Kaya kayo na mga bago pa lang dito, hindi pa yumayaman sa global, itinutulak namin kayong gawin nyo ito. Dahil sa kabila ng lahat, naghihintay sa inyo ang success story nyo. May 2 minutes pa. Yari kayo sa akin. Kaya bago tapusin ang 2 minutes. Ito po. By the way, ako ay nagsimula rito sa AIM Global na ako ay binata pa. Yan. Hanggang ako po ay nakapangasawa na. And ngayon po, 2 na ang aking baby. Alam niyo yung good news? Nakapag-prepare po ako ng todo bago ako nag-asawa. Dahil ako ay may 3 bahay. Yung misis ko nga, nung unang anak niya, nang pananganak siya, bago siya manganak, niregaluhan ko ng house and lot na worth 5 million. Tapos, nakakapanganak niya lang nung nakaraang araw. Ano pa lang? 8 days na yung baby ko na. Nanganak siya doon sa pinakamahalang hospital sa Sino. Nakapagdamang lang eh. Hindi, good news. Alam niyo yung baby ko. Masarap po maging tatay na mapera ka. Kasi biruin mo yung baby ko. Yung unang baby ko, nung nakita ko nang natututo ng maglakad, nag-practice po siya maglakad sa Hong Kong Disneyland. Second birthday niya siya ay nasa Tokyo Disneyland. Ito malupit. Alam niyo yung kapag mga anak lang na pinasama nila, iniisip ko na agad, paano ba yun ako yung pangalan? Kasi well prepared na po ako. Nakahanda na lahat. Alam niyo baby ko, kung ganito ito lang napakita yung picture niya. Meron siyang sa video na pumipirma. Ganun lang yung pirma niya. Na pagka-graduate niya ng college, meron siyang 8 million. Wow! So, alam ko, marami sa atin nangangarap. Huwag ko kayo mag-alala, tutulungan namin kayo. Kailangan lang namin yung willingness na iangat din kayo. Kasi wala naman kami magagawa kung ayaw. So magtulong-tulong po tayo
Wala pong imposible pag nagtulungan. Ayan. Kaya mamaya, mag-usap po kayo sa invite sa inyo. Mag-usap po kayo ng mga sasina, yung seryoso, business talaga. And naniniwala ko, pag nagtulungan naman, magiging maayos na. Dahil ang totoo, wala naman superman, wala naman superwoman. Kailangan natin nakatulong, lalo na sa negosyo ito. Kasi naniniwala ako, wala naman nakakapag-season ng isa. Nakakita ka na ng season ng isa. Ano yung espiritu? Kailangan natin ang company, kailangan natin ang distributor, kailangan natin ang kapartner natin, maging maayos lang po tayo. So, nandito po kami para tulungan kayo from time to time. Kaya kahit na ang aking asawa ay kapapanganak lang, nandito po ako sa inyong harapan para ipakita yung support na. Thank you sa inyo. At ang dami yung leader dito na hindi ko na kayo may isa-isa. Pero isa lang ang masasabi ko. Ang AIM Global, ang layo pa po ng mararating. So, with that, tatapusin ko po ito. Sa isang final story. Final na. Okay pa kayo? Yes! Okay, ito na. Pero mahalan yung ikikwento ko. Huwag na. Ito na lang, huwag na magkwento. Nahihiya na ako kasi naka-online. So, update na lang bago ko alpasan itong mic na ito. Ako po kararating lang, kagagaling ko lang ng Cebu. Yung office po natin sa Cebu ay finishing na. Ito na yung company na Cebu, Davao, Manila magkakaroon ng sariling building. At hindi yung utang. Hindi yung loan. Sariling pera ng AIM. Ito na yung company na mayroong 100 business centers around the world. Ito na yung company na napalagay ng twice sa Guinness Book of World Records. Ito na yung company na 3 consecutive years na pinupuno ang Philippine Arena. At kami ngayon noong November 5, niyanyahan na po kayo. Sa MOA Arena po tayo, media rally ng AIM Global. And ang dami hong mga success story na narinig sa AIM Global. How I wish one day, ikaw na nakikinig dito, ikaw na nga hawak ng mic na ito, nasa Philippine Arena, nagkikwento ng success story mo. Yes! Again and again, may microphone, may panalangin po ako. Sana po yung nangyari sa akin ay mangyari din sa inyo. Yes! Amen!